1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito, medyo pagoda ang lola ninyo kasi kararating ko lang galing doon sa Mr. LGBT Thailand 2026. Ayun. So, kasi kanina yung sasing ceremony nila, umaten ako. Ito yung ang aga-aga mo umaten kasi 9 o'clock yung event. Tapos nag-start ng 10:30. O, di ba? Nakakaloka. Pero, sulit naman, maganda naman yung mga candidates nila. In fairness, na aliw naman ako. So, makikita ninyo doon sa SB Crown page ko. And then, tingnan ninyo yung mga candidates doon. At bongga. So, ang kanilang coronation ay magaganap sa June 14. Tapos, Gay Pride sa May 31. Ang daming eksena. Tapos, syempre, magsisimula na nga ang MGI All-Stars. Tapos, sa 29 naman, syempre, ayun, meron ditong big event, yung fashion show na parang bench. Oho, so yun, ganon. Meron sila din dito. And then, invited ako. O, diba? So, bongga yun. At, ayun. So, ayun lang yung mga chika ko sa inyo. Pero, syempre, marami akong chika update. Pero bago ako chumika update sa inyo ng bonggang-bongga, gusto ko muna, syempre, magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok. Maraming salamat. At saka syempre, sa mga basher na rin, di ba? So, kahit pa sabihin natin basher sila na sumusuporta din naman sila, nanonood. Maraming salamat. At sana nakasubscribe na kayo. Sa mga bago nating subscribers, thank you. At saka sa mga makasolid na makamamasam talaga, na grabe ang pagmamahal at support. Kapon ka. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, eto nga si Jassy. Mananalo kaya ng Miss World Thailand ngayong taon na to? Si Jassy. Si Jassy ay dating naging first runner-up ni Antonio Porcel sa Miss Universe Thailand. Maraming nagsasabi na, gusto daw nila itapat ito sa ating pambato, pero hindi matutupad yon kasi si Jassy ay hindi sasali sa Miss Universe Thailand kasi nasa Miss World Thailand na siya. At guess ko, I think siya ang magiging next Miss World Thailand ngayong taon na to. And para ma-hit daw nila yung back-to-back win para sa Miss World. Pero parang feeling ko hindi nila kaya yan. Mabibigo sila dyan. Kasi mapupunta na yan kay Philippines. Di ba? So, yan. So, sigurado ako doon. Charot. Hindi. I don't know. Depende. Kasi hindi naman yung galing magsalita. Ano bang advocacy ni Jassy? Hindi ko alam. At ano ba ang pinaglalaban niya dyan? Alam ko, artista yan eh. So, yan. So, medyo parang palihis doon sa Miss World. Alam naman natin si Madam Julia, gusto niya beauty with a purpose. Di ba? Kaya, ayun yung abangan natin. But I'm so excited kung si Jassy nga ang makokoronahan ngayong taon na to dito sa Miss World Thailand. Sana makoronahan para hindi na sumali ng Miss Universe Thailand. Di ba? Kasi baka mamaya maisipan nyo pang sumali doon, manalo pa. Charot. Anyway, so good luck kay Jassy and wish all the best para sa Thailand. So, yan. Ay, nako, good luck. Ang dami talagang mga nagbabakbakan ngayon. Pero speaking of Thailand, Karina Botes, handang-handa na daw para sa MGI All-Stars. Tingin mo, Mama Sam, isa kaya siya sa mga tinik sa mga pambato natin sa MGI All-Stars. Si Karina Botes. Ako tingin ko,
Hindi, charot. I think lalaban si Tarina as a candidate for MGI All-Stars. Naniniwala naman ako doon. Oho. At in fairness, sexy siya ngayon. At nakita naman natin na talagang umaarangkada. At nakita ko siya in person, yes, medyo payat siya ngayon, ganon. Nagpapayat talaga siya at hinanda niya talaga ang sarili niya dito sa competition ng MGI All-Stars. Siya yung kauna-unahang pambato ng Thailand na talagang, alam mo yun, willing sumali at napag-usapan dito ng bonggang-bongga. Kasi nga, di ba, from World to MGI All-Stars. Ako parang feeling ko kaya niya. Kaya niyang makipagsabayan hanggang top 10. Charot. Pero sa top 5, parang feeling ko hindi. Charot. So, yun. So, let's see in the future kung ano ang maipapakita ni Tarina. Kung naganda naman siya, edi ibig sabihin talagang boom! Kaya niya, di ba? So, yun. So, wish all the best para kay Tarina Botes sa laban niya sa MGI All-Stars. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Ang dami kaya, di ba? At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, the first destination, Philippines, ang Mr. Cosmo ngayon. The new male pageant will kick off in the Philippines. Anong chika mo dito? Di bongga, di ba? So yun, sino ba namang may ayaw na gawin ang mga pageant sa Pilipinas? Alam naman natin na talagang ang pinagpipilian na lang lagi ng mga pageant ay Thailand, Philippines, di ba? Di ibig sabihin, kapag ginagawa ang pageant sa bansa natin, ay magandang yan para sa turismo natin. And then, ayun, so syempre gusto kong malaman kung ano bang meron sa pageant na to. Kung maga-underwear ba ang mga candidates at ano ba ang kayang ipakita ng mga magiging kandidato dito sa Mr. Cosmo, di ba? At gaano nga ba to kagabongga at kagaling, di ba? So yun yung mga abangan natin. Kasi para sa akin ang pinaka Miss Universe na male pageant ay yung Mr. International na ginaganap dito sa Thailand, hindi yung sa Philippines Yun sa Thailand talaga. Kasi iba talaga yung kalidad ng mga lalaki. And then dito sa Mr. Cosmo, gusto kong malaman kung ano ang kalidad na meron ang mga kandidato dito. But yung pambato natin, syempre alam naman natin na galing-galingan din, di ba? Talagang may ibubuga. So, ang tanong, anong level kaya ng mga candidates na meron sila na ipapanalo ng Mr. Cosmo? At ano ba ang hinahanap? Ayun yung abangan natin. So, exciting, syempre. At syempre, supportahan natin yan ng bonggang-bongga. I love male pageant. So, yun. Dati ayoko. Ngayon, gusto ko na siya. Charot! So, yun. Mas bongga siya, mas less stress kaysa doon sa mga female pageant. Sa totoo lang. But, let's see. At para naman sa sumunod na chika, Miss Earth, malapit na. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang Miss Earth, hindi na pag-uusapan masyado no? Pero looking forward ako kung ano ang magiging eksena ng Miss Earth ngayong taon na to. Actually, wala pa tayong Miss Earth Philippines, di ba? So, wala pa. So, parang feeling ko, ngayong taon na to, sana mas exciting yung makita natin dito sa Miss Earth. I love Miss Earth. Maganda yung advocacy nila at alam naman natin na talaga namang lumalaban talaga ang mga pambato sa Miss Earth ng bonggang-bongga in terms of talino, di ba? So, ako para sa akin, okay yan. And looking forward ako sa magiging Miss Earth Philippines ngayong taon na to. After Joy, di ba? Nakakuha tayo ng bonggang candidates ngayong taon na to. Hinihintay ko kung sino naman ang magpapasiklaw ng bonggang-bongga sa Miss Earth Philippines. And looking forward talaga ako sa mga magiging eksena. Lalo na syempre sa Miss Earth talaga na gagawin sa Vietnam. I'm so excited din para sa Miss Earth. And then, let's see in the future, di ba? So, alam naman natin ang Miss Earth tahimik lang. Hindi naman sila masyado nakikipagkabugan. Pero I hope na sana this year ay mas bongga sila, di ba? So, yun. Why not? Coconut. Bakit hindi? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan. Ang reyna ng Miss Cosmo dumating sa Pilipinas para umattend ng coronation ng the Miss
Philippines, di ba? So, syempre, apat na apat na corona. And then, ito nga, sabing gano'n, sino kaya ang kokoronahan para sa Miss Cosmo Philippines ngayong taon na to? And then, of course, excited tayo dahil ang daming pinagpipilian mula sa 6 na natitirang finalists or runners-up or ano ba. So, yan. So, syempre, doon kukunin ang winners. Ito ay coronation na lang. Wala ng pageant na magaganap. Pero we are excited kasi sino ba yung i-appoint for the Miss Cosmo, sa Miss Charm, sa Miss Supra, at saka saan pa, Eco, di ba? So, excited tayo dyan. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging ganap at eksena bukas. And then, ayun, sino kaya ang makokoronahan? Marami nagsasabi si Taguig. Ako gusto ko si Taguig, sa totoo lang. Pwede din naman si Nicole Borromeo, pero mas gusto ko si Taguig ang makoronahan. Alam niyo kung bakit? Kasi si Taguig kasi parang deserve niya, sa totoo lang, deserve niya ang maging Miss Cosmo at deserve niyang ipadala sa international stage. Hindi niya pa ito na-experience. Actually, way back 2020, alam naman natin na talagang isa siya sa mga magaling na kandidata. At ngayong taon na to, ginalingan niya rin naman. So, wala naman akong masabi sa performance niya. Talagang pak, winner. O, di ba? And then, I hope na sana siya. But kung iba, wala naman akong magagawa. But looking forward talaga ako na si Bella Ismael to. Let's see tomorrow. Ayoko nang mag-isip na kung ano-ano. Ayokong sumakit yung ulo ko. Gusto ko na parang, sige, let go na natin bukas sa magiging desisyon nila. Diba? So, yan. But, laban, Bella, kaya mo yan. So, yan. At maraming surprising na pwedeng mangyari bukas. And then, ayun, saka na lang tayo magbigay ng reaction. But for now, I want Bella Ismael to become next Miss Cosmo Philippines. So, di ba? So, yun. Kasi para maiba naman. Kasi lagi na lang tayong lagi na lang tayong tawag dito. Lagi na lang galing sa Binibining Pilipinas. So parang ang dali na lang hulaan, ay galing sa Binibining Pilipinas ang ipapanalo dyan. Kapag nanalo si Nicole Borromeo, talagang ganun na. Trademark na nila, ay galing sa Binibining Pilipinas dapat. Ganon. Pero hindi rin naman natin masisisi at dahil may experience na rin ng Nicole Borromeo at magaling na rin naman talaga ito makipag-compete. Hindi ko sinasabing ayoko. Ang sinasabi ko lang ay I think better is Nicole Borromeo dahil better is Bella Ismael dahil alam naman natin na talagang lumaban ang Bella Ismael. Pero ang sabi ng gano'n, ang pinagpipilian daw si Nicole Borromeo, Bella Ismael, and Sultan Kudarat. Ayun yung guest ng karamihan. Kasi nga, syempre, from Sultan Kudarat, alam nila na susuporta sa boto, Nicole Borromeo, dahil nakikita din naman natin na talaga yung personality niya, very Cosmo yung dating. And then, Bella Ismael, sinasabi kasi, syempre, magaling sa kudaan, so pwede talaga sa dulo ng competition para makipag-battle sa kudaan. So, let's see kung sino sa kanila. I wish all the best sa mga girls. Diba? So, yan. Ay, nako, nakakaloka, nakaka-stress. Charot. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, April Smith, makoronahan kaya ng supranational? Ay nako, isa pa to. So kasi 'di ba, ang pinagpipilian ngayon between April and Allison, 'di ba? So si Allison kasi ano din talagang pwede din. Bakit naman hindi? Kasi may ganda, may tangkad. At pwede talagang i-train kasi medyo matagal pa naman yung laban niya. So marami talagang sinisigaw sa social media ngayon na dapat daw si Allison daw ang maging Miss Supranational. To be honest, agree ako doon. Kasi kung titignan mo naman, Allison is perfect for the Supranational. Bakit hindi, di ba? But I think deserve din kasi talaga ni April Smith na mabigyan talaga ng corona. Deserve niya talaga, promise. So, hindi ko masabi na parang, wag na si April kasi no, dapat si April, di ba? So, yun. So, hindi ko alam. Parehas ko silang gusto. Parehas ko silang nasa puso ko. Katulad ni Bella Ismael, gusto ko si April ang makoronahan. Pero parang nakikita ko malaki yung chance din talaga ni Pampanga na maibigay sa kanya ang supranational. But
let's see tomorrow na lang. Oho. Kasi kung iisipin pa natin neto, ayoko naman yung may kinikilingan ako dahil gusto ko, di ba? So, mas gusto ko silang dalawa. Kung sino man yung mapipili sa kanilang dalawa, ay okay ako. But, nalulungkot ako para kay April Smith. Pag hindi, di ba sinasabi ko naman to sa mga vlogs ko noon, na lagi ko sinasabi sa inyo, malulungkot ako pag hindi nabigyan ng corona si April Smith. Para kay April Smith, malulungkot talaga ako. So, yun. At ayokong malungkot. Charot! So, yan. Hindi, ayun. Kasi parang feeling ko, nagtrabaho sa April Smith, ginawa niya yung makakaya niya, and then, ganun. So, yun, I hope talaga na siya to. So, yun. But, malalaman natin yan lahat bukas. So, take it easy, guys. Inhale and exhale. Kasi, di ba, parang ang mga taga Pampanga, gusto din kasi talaga nila manalo. So, ako naman, pwede naman siya maging charm. To be honest, pwede siyang maging charm. Pero kung sobrang ibibigay, okay. Kasi ako kasi, kay Allison kasi, maraming choices. Pwedeng maging Miss Eco, pwedeng maging Miss Charm, pwedeng maging supranational. To be honest. And then, ayun din yung nagpapaano sa akin. I think baka si Allison. Kasi nga, si Allison, kung tutuusin, ang daming corona na pwede sa kanya. Pero since na madami namang corona sa kanya, ang sinasabi ko naman, kasi deserve din naman kasi talaga ni April. Deserve ni April. Kung gagawing first runner-up si Sultan Kudarat, okay ako, sa totoo lang. Kasi parang feeling ko si Sultan pwede naman kasi maging Miss Eco. Tapos, sino pa ba? Halimbawa kung gagawin si Nicole Borromeo first runner-up, tapos si April ang gagawing Miss Supranational, tapos si Allison ang gagawing Miss Charm, okay na okay ako doon. And I think it's a perfect. Di ba? So, ayun yung mga naiisip ko. I think si Allison gagawing Charm. Tapos si April gagawing Supra. Pagkatapos si Nicole Borromeo gagawing first runner-up. Tapos si Sultan Kudarat ang gagawing our second runner-up o gagawing pwedeng maging Miss Eco, yung mga tipong ganon. But let's see na lang tomorrow, di ba? Kasi ang sakit sa ulo mag-isip. Pero yun yung isang bagay na naiisip ko. I think Nicole Borromeo is a first runner-up, pwede naman. Tapos, kasi mas nag-penetrate talaga mas nag-penetrate kasi si April Smith di ba? So yun. So kapag ginawa nilang first runner-up sa April Smith, ay, maluloka ako. So, yan. Bukas na natin pag-usapan yan pag nakoronahan na sila, di ba? So, yan. And good luck sa mga girls. Ayan. And then, of course, para sa sumunod na chika, sabing ganon. Ito kayang si Alexi Brooks ay kasama din bukas sa coronation. Oo naman. So, bakit hindi? Siyempre kasama din. Feeling ko kasama din. Yun. Bongga. Bongga talaga. Ang bongga talaga ng the Philippines. Di ba? The Miss Philippines. So, yun. Siyempre, reigning queen, hindi na nila inimbitahan kasi, siyempre, andyan lang naman sa Pilipinas. And then, I think, yes, kasama si, sana si Supra, no? Ewan ko kung makakabalik. Wala na si Supra, bumalik na sa, sa Brazil. Charot. So, yan. And then, congratulations, syempre, sa mga girls na 6. Bukas, let's see. Good luck. Di ba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga sinasabi. Bea Milan Windorsky, di ba, pang pinali talaga natin siya. Strong contender, check ba? Powerhouse sash, check ba? Business factor, check ba? Global fan base. Okay. Kung akong tatanungin ninyo, ang lahat ng kategoring to ay talagang check para kay Bea Milan Windorsky. Kaya isa siya sa mga nang masasabi kong malakas ang laban niya sa competition ng Miss Universe. Kasi kung titignan mo, strong contender, di ba? Sino magsasabi na hindi siya strong contender? So yan, strong contender talaga si Bea Milan Windorsky. Hindi ko na lang doon alam sa iba kung bakit parang nahihinaan sila. Parang hello, dahilan lang ninyo yun. So yan. So strong contender, check. Powerhouse syempre, we are Filipino and we are Philippines. Talagang naman iba talaga ang powerhouse sash natin, malakas. Kaya check yan. Business factor,
parang feeling ko yes na yes. Kasi, syempre sa ganda na meron si Bea Mila-Windorski, talagang mapapakinabangan siya lahat ng mga sponsors na papasok dito. Mamumuhunan sa kanya, pero alam mo yun, bawing-bawi sila dahil grabe naman ang ganda ni Bea Mila-Windorski, di ba? So, yun. So, talagang pasok sa mga. So, business side, talagang winner. And then, global fan base, yes, maraming umahanga sa kanya kasi hindi lang naman Philippines, kahit yung mga taga-ibang bansa ay talagang na-amaze sa ganda na meron siya. Kanina nga, umaten ako dun sa, sa event ng Miss LGBT Thailand. Talagang sinasabi nila, oy, si Philippines ang bongga, ang winner. Talagang manghang-mangha sila. Hindi daw nila alam kung paano daw tatapatan ang kandidata natin. Usap-usapan dun si Bea Mila-Windorski. At parang feeling ko ako yun kasi isa lang akong Pilipino doon, di ba? So, yun. So, matutal, at least ang maganda dito na pag-uusapan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And then, ayun nga. So, siguro kailangan lang talaga preparasyon para ma-jackpot, matumbok, o hindi jackpot, matumbok na natin ang dapat tumbukin dito sa Miss Universe. Hindi lang runners-up, kundi yung title talaga. Di ba? Pero syempre, maaga pa para isipin natin yan. So, just enjoy the moment. Enjoy yung progress niya, yung proseso na tinatawag, and let's support. Ganun lang. Di ba, Christine Ann? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.